magdiwang kayo't magsaya. Sa langit ay liligaya, gagantimpalaan tuwina. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, na makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbibithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa propitang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Lunes tayo na ikasampo na linggo sa kanong panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ay mapalad. Tayong mga Pilipino, marami po tayong salita tungkol sa mapalad o kaya mga taong walang palad. Sawing palad, tapos palad. Tapos kapag ka mapalad, swerte. Galing-galing mo. Pakaraming mga salita para sa atin. Pero sa salitang Hebreo, marami din, pero ang pinakaangkop tungkol sa mapalad ay teborko. Sa Grigo, sapagkat ang atin pong ibanghilyo ngayon ay mula sa Koinoko na Grigo, makaroy. Ang plural po yung makaroy. Kasi ang singular ay makario. Sa Latin, beati. Kung atin pong tingnan, ang ating ibanghilyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 12, ay ang pagtupad sa proyekto ng Diyos. Proyekto ng Diyos na sinimulan pa nung una at nagkasala sila, naging alipin sila sa Ehipto,
at nakabalik sa kanilang lupain. Pagbalik silang lupain, hindi pa rin nagbabago ang mga tao o ang mga sambayanan ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 17, versikulo 1 at sumusunod, nagpahayag na ang Panginoong Diyos na si Yahweh sa pamagitan ni Propeta Elias na parusahan ang kanyang hinirang na bayan dahil ang kanilang hari ay malupit, walang pagbibigay ng katarungan sa mga tao, si Haring Ahab. Kaya hindi magkakaulan ng matagal. At si Elias, pagkatapos nung nagpahayag siya, dahil baka patayin na siya ni Haring Ahab, ay nagtago. Nagtago siya sa karet. At sa pagtago niya doon, ang mga uwak ang nagdala sa kanya ng mga pagkain at uminom siya sa batis na naroon. Kaya, pinagpala pa rin siya ng Panginoon matapos nung siya ay nagpahayag dahil tinutulungan siya ng may kapal ayon pa sa versikulo 2 ng ating Salmo 120. Ang ating Ebanghelyo, balikan po natin, ay kakaiba ito sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 6 sapagkat mayroon pong 8 na pagkamapalad. At itong 8 na pagkamapalad ay mayroon pong 3 na grupo-grupo. Na ang unang grupo ay tungkol sa ating relasyon sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya mapalad yung mga mahirap na walang inaasahan. Mapalad yung mga mapagkumbaba at mapalad yung mga nahapis. Ito yung may relasyon sa mundo na kung saan tayo ay nahapis o dili kaya ay walang-wala kaya naging aba. Ang sentro po dito ay kagaya sa panahon ni Moises na umakyat si Moises doon sa bundok Sinai, ang ating Panginoon ay pumunta naman sa isang bundok na walang pangalan. Ang pangalawa na bahagi ay yaong tinatawag na ang relasyon sa kapwa-tao. Ito yung pagiging mahabagin. Ito yung pagkaroon ng pagnanais ng katarungan o hustisya. At ito yung mga karanasan sa mga tao nung sila'y naglalakbay pa doon sa ilang kasama si Moises. Ngayon, hindi na sila naglalakbay, naroon na sa kanilang lupa, mayroon ng tinatawag na panibagong Exodus. Ang Exodus nila noon ay mula sa pagkaalipin sa isang imperyo ng Ehipto, pero napunta na sila sa kanilang bayan na pangako ng Diyos, sila ay alipin pa rin sa Roman Empire. Kaya ang Exodus, ang kalayaan o paglabas, hindi nangyari, pero ang panibagong Exodus ay mawaksi sa kanila ang kanilang sarili na pagkaalipin. Una, yung sinasabi kanina na grupo, alipin sa mga bagay-bagay o mga bagay-bagay sa mundo. Pangalawa, yung pagkaalipin na sila ay hindi namumuhay sa katarungan at sa kabutihan. Ang pangatlo na grupo ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya mapalad yung may malinis na puso, makakita sila ng Diyos. Mapalad yung mga tagapagkasundo sapagkat ginagawa silang mga anak
ng Diyos. Kaya kapag ito yung tinatawag natin na paging mapalad, ito yung isang panibagong mensahe na kung saan sa panahon ni Moises, ang mensahe ay malaya tayo. Magkaroon tayo ng paglalakbay sa ilang. Ngayon, ang bagong mensahe, sinasabi ng Panginoon habang nakaupo siya doon sa burol o sa bundok, maging ligtas tayo. Hindi na kalayaan, kaligtasan. At isang antas sapagkat hindi na sila alis sa kanilang lupain sapagkat naroon sa kanilang lupa. Pero ang pagkaalipin ay siyang pagkaroon ng isang paglalakbay mula sa kalooban nila, mula sa kanilang mga puso. Espiritual na paglalakbay, hindi na pisikal na paglalakbay. At ang ilang o ang disyerto, hindi na ang paghihirap sa labas. Ang tunay na ilang at disyerto, doon na sa loob ng kanilang mga puso at doon sa kanilang mga tahanan at kung nasaan sila, na kung saan hinahanap-hanap nila ang Panginoong Diyos. Nanalangin sila sa Panginoong Diyos. At ang mga sawing palad, ang mga mahirap, ang mga inuusig, ang mga nahapis, at lahat ng mga naghihirap dahil sa kagawan ng kanilang kapwa-tao, ay magkaroon din ng kaluwagan, magkaroon din ng kaligtasan, sapagkat nariyan na ang panibagong Moses na ang ating Panginoong Hesus Nazareno, at siya ay may programa. Ang programa niya ay ang katuparan sa proyekto ng Diyos, na ang lahat ay maligtas, na ang lahat ay mabuhay na may sagana, ang lahat ay mamuhay na may buhay na ikasiyasya, sapagkat ang kayamanan nila ay higit sa kayamanan sa mundo, sapagkat ang kayamanan nila ay ang Diyos. At hindi na sila maghihirap pa sa kung anong pagkaalipin, sapagkat ang kanilang gagawin ay ang tunay na pagligtas ng kanilang kaluluwa, na kung saan ang Panginoon na panibagong Moses ay magmulat sa kanilang mga mata sa tunay na kalagayan o katotohanan, at mismo ang mga tao na sumusunod sa Kanya ay paghaharian na ng Diyos, ang paghahari na may pag-ibig, ang paghahari na may katarungan, ang paghahari na may kapayapaan o shalom, sapagkat nangyari na ang tunay na paging mapalad. Seborko, makaroy, biyati, mapalad sa pangalan ng Diyos. Naway, tayo rin ay maging mapalad sapagkat binabago natin ang ating mga attitudes, ang ating mga pananaw, ang ating mga ugali, ang ating mga paraan, at sumasang-ayon na tayo, tumatalima na tayo sa kalooban ng Diyos upang ang kanyang prohekto sa panibagong langit at lupa ay mangyayari na salamat sa ating pakikiisa sa ating pong Hesus Nazareno, na binayaran niya ng kanyang pagpakasakit o kamatayan sa cross. Nagbubuo siya ng dugo upang ang paghahari ng Diyos ng pag-ibig ay sumasa atin at tayo makiisa sa kanyang sakripisyo dito sa banal na misa, upang ang lahat ng prohekto ng Diyos ay matupad at lahat tayo'y sama-samang maglalakbay ayon pa sa panibagong tema ng Jubileo 25, paglalakbay na may pag-asa, sapagkat kalakbay at kaakbay natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.